administration. Napakaganda po. Nagbago po. Dramatic, ika nga, Dramatic. Nagkaroon po ako ng konting hope. Diba? Alam niyo naman mga politician diba? Sinasabi ng marami they're peddlers of hope. Pero dito po talaga naging confident po ako na merong pag-asa yung ating transportasyon. Kaya talagang thankful po ako sa administrasyon ngayon. Kasi marami po talaga tayo natutulungan. It pays to do good. You can do well by doing good. Magandang araw sa inyong lahat. I am Tony Lopez. Ako po ay isang mamamahayag, periodista or journalist in English. Ako po ang editor-publisher ng Weekly Business Asia News Magazine. Ngayon po ay kinagagalak kong makapanayam as my guest of honor and resource person, one of our youngest entrepreneurs, the CEO, President, and co-founder of Angkas. Today, one of the most dynamic mobility companies in the Philippines, di ba? Ang pangalan po ay George Royoeca. Yeah. At meron kaming one thing common. Siya po ay TOYM awardee for business entrepreneurship, no? I am a TOYM awardee for international journalism. But at this moment, ako po ay naglo-local. Well, congratulations, George. You have reached some distances. You have arrived, so to speak. Malayo po, pero napakalaking karangalan po na nandito po ako na ini-interview niyo po. Ganun. No? Tell us something about Angkas. Ang ganda ng pangalan, Angkas, no? May dating, madaling ibigkas kasi 2 syllables, and Angkas. No? Tama po, ay napaka-fitting po ng pangalan ng Angkas dahil tayo po ay nagsisilbisyo sa mga mananakay. Yeah. So Angkas literally means pasahero. Yeah. So marami pong iba't ibang pwedeng paggamitan nung word na angkas, no? Angkas sa kinabukasan, angkas sa bagong Pilipinas. Yeah. Angkas also means ride on, ride with, ride together. Yes. Sa English. So ang galang, it captures every sense and nuance of the word, no? And ikaw ba nakaisip ng angkas? Hindi po. Yung kaangkas mo Yung sa kotse isang araw, no? We were looking for a term that really encapsulates the Filipino activity. And talagang ito po ay isa sa mga pangalan na bigyan na suggest po ng aming team. And talagang everybody latched on it. So how is Angkas today? Ilan ang riders mo o how do you call them? Motorbikers? Opo. Marami po tayong mga riders ngayon. Meron po tayong riders ng motorcycle taxi. May taxi ka na? Motorbike taxi. Motorbike taxi. Meron din po tayong riders sa delivery. May delivery din. So, kulang-kulang po mga 50,000 po. Mga 50,000 ka na? Kasi ang huling basa ko, 30,000. Kasama po yung mga delivery riders. So, how many sa motorbike na pampasayro? 20 plus po. 20 plus. At ilan naman yung sa delivery na mga ganun din po. Packages? Opo, mga ganun din po. So, for more than 40,000? Opo. In fact, 7 taon na po kami. This is our 8th year. 8 year na. Nagsimula po bago kami. Bago ka pa nag-COVID? Bago pa nag-COVID? Bago po nag-COVID. End of 2016 po. 2017 po tayo nagsimula ng operasyon natin. And talagang it was very challenging in the beginning. What were the growing pains? Naku po, daming pains. Una kasi mahirap magtiwala yung, angkas ka ba dyan? Di ba? Hindi mo kakilala? Yung tinayo po namin yung Angkas, we thought it was a really good way to get around the city, especially through congested streets. But, we realized early on na there was a lot of lacking in regulation. So alam niyo naman po, ang innovation, yung regulation po, kahit ano pong bansa, malaking magandang bansa, advanced na bansa, progressive na bansa, regulation will always lag behind innovation. So we were having a hard time because wala pong rules ang pag-motorcycle taxi. In fact, napaka-informal po ng serbisyo na to. Initially nga, parang bawal pa yan, no? Bawal po. Pinagbawal po. In fact, nagsirado po kami 3 beses. Sa 3 beses? Every year po. 2017, 18, 19.
Nasarado po kami dahil sa mga safety concerns Yeah. and mga issues on regulatory. Yeah. Pero na-overcome po natin yun. Na pumunta po tayo sa korte, pumunta po tayo sa legislators, nagkaroon po tayo ng suporta sa publiko, Yeah. at na-prove na naman po natin na talagang safe tayo. In fact, marami pong habal-habal dati na informal, ginawa po natin formal yan. Yeah. And because of our training, tayo po nag-imbento ng training para sa pasahero. Ang Wala po training? yan. Ang pasahero, tinuruan mo? Yung ano po, pagbumotor na may kasamang pasahero. So, bago ka makasakay sa angkas motorbike, kailangan turuan mo muna siya, bigyan mo instruction. Tama po yan, napaka-importante po. Para kang sasakay ng aeroplano, makinig ka muna sa stewardess. Diba? Ano po to, talagang nagsiskills assessment po tayo, chine-check natin yung motor, kasi ini-insure po natin yan eh. Yeah. So because of all of our training module, yung accident rate po natin, 0.003%. You mean halos wala? 99.997% safety record. So na-prove po natin, yung habal-habal na informal na sinasabi nilang hindi ligtas, pag talagang you bet on the Filipino, tinuruan mo, binigyan mo ng right tools, gagaling po sila. 99.99007%, that's 100% safe. Almost na po. Almost. Wala naman pong 100%, pero sinusubukan po natin maging close. Doon sa 0.007, kasalanan na talaga ng nature. No. Hindi po natin masabi kasi inherently vulnerable po talaga yung motorsiklo. Kaya talaga safety yung primordial concern. Binild po natin yung kumpanya natin around all of those safety measures. Kaya in the end, naniwala naman po yung gobyerno, naniwala yung korte sa atin, at nabigyan po tayo ng pagkakataon magserbisyo sa taong bayan. So nag-umpisa ka ilang motorbikes lang? Naku, 100 po. Ang dami ka agad? Ganun ka optimistic? Marami na pong talagang naghahabal-habal dati. Ang ginawa lang po natin, yung unorganized, inorganize po natin. So paano nalalaman ng tao na may ganun kang service? Meron po tayong app. May app. Ano pangalan ng app mo? Angkas. Angkas. Angkas po, oo. So i-google ko Angkas, Yes. ilitaw na yon. Lalabas po Tapos yun. tatanungin mo ako anong gusto kong service. Serbisyo. Gusto niyo po ng delivery, Yeah. gusto niyo po ng motorsiklo, tapos ngayon meron na rin po tayong kotse. Ang coach. Opo. Pati kotse. Angcars. Angkars, okay. Nagtitesting pa lang po tayo, so konting-konti pa lang po. Less than 1,000 po yung mga kotse natin. And every day today, you carry how many passengers? Marami-rami po. Hundreds of thousands po. Hundreds of thousands? Opo. You mean mga at least 100,000 a day, ganyan? More than. More? Opo. 200,000? Kasi pag sinabing hundreds of thousands, that's 6 zeros, 1 million. Hindi na po umaabot sa 1 million. Hindi Pero naman. yun po yung sinusubukan natin gawin kasi marami pong Yan kababayan ang threshold natin. mo. Yun ang gusto po nating i-expand kasi marami po talagang kababayan natin na nangangailangan ng alternatibong transportasyon. Oo, kasi sabi nga nila, hayop ang traffic dito sa Metro Manila, no? And it cost the economy 3.5 billion pesos. Tama po yan. 3.5 times 365, that's 1 trillion. Alam mo, Sir Tony, hindi lang po yung yung peso productivity. Yeah. Alam niyo po sa ang naging experience po namin, yung traffic at congestion po, it is an attack of your quality of life. Kasi po lahat po ng desisyon natin, malaki o maliit, na-revolve around traffic. Sino yung boyfriend po natin? Sino girl ko? Malayo po yung bahay, long distance relationship na po 'yun. 'Di ba? Tapos saan po tayo mag-aaral? Yung anak natin, saan tayo magkatrabaho? Unang-unang tanong natin, saan po ba yung opisina? So hindi natin napapansin. Kaya tuloy ka, kung gusto mo magka-girlfriend, sukatin mo how many kilometers ang layo niya sa'yo, no? Kasi may mga pag-ibig na hindi ganun kalayo ang nararating. tama po yan. Kasi Imagine ang po, Sir experience Tony. ko sa mga empleyado ko, they commute 2 hours a day, one way. Correct. And they Imagine spend up to 1/3 of their daily income sa pamasahe. Tama po yan. Kaya nga, yung freedom po natin, yun po yung nabalik natin sa taong bayan. Mobility. Yung mobility, yung freedom to choose, alam mo, importante po yan sa kahit anong progressive na syudad. Kahit anong lugar po, ang mobility ay napaka-importante. So because Yan sa po balimbawa heart and angkas, soul. pag tumawag ako, may ride ako, within how many minutes? 2 minutes. 2 minutes, 1 minute, 2 minutes, nandiyan na po. So a ride na pag nag-jeepney ka o bus or train that takes 2 hours, kasi maraming sakay, di ba? Will be reduced to how many minutes? Mga 30 po. 30, ang galing naman. You reduce it by 75%. Mga ganun po. And that 75 time savings,
you can spend for your family. That is the best gift po na binibigay po natin sa ating mga You have mananakay. family time, not just family time, quality family time. Alam mo, yan po talaga nagpapaangat ng quality of life natin. Yung kapiling po natin yung pamilya natin. Meron lang isang upside or downside dyan, lalaki yung family mo. Di ba? Pwede po tayo bumili ng TV. Ayun, TV. Saka kailangan maraming ilaw. Sabi nila, pag maraming ilaw, marami kang entertainment. Ganda po yan. Ano yan? Yun yung other side of the economics. Yeah. So, in effect, you have enhanced the quality of life of the Filipino. Diba? Tama po. So, at any given moment, how many families are you trying to help enhance their family life? Dalawa po yan. Sa mananakay po, milyon-milyon po ang Kano bang kita ng isang operator ng yung po ang pinakamaganda dyan. Alam mo, natuklasan po namin, mga ganun po, mga 1.5 po to 2,000. So 3 times to 4 times minimum wage. Yes. Ano boundary? Hindi po. Hindi ka boundary? Wala po tayong quota. Pinakamaganda po dito, Sir Tony, yung nasabi niyo, yung sa livelihood. Yeah. Natuklasan po namin yan. Kasi dati, iniisip lang namin, yung mga drivers mo, ano dating ginagawa nila sa buhay? 50% po ng mga bikers natin, unemployed po dati. Walang ginagawa. Standby sa kanto. Standby sa kanto. Ito po yung talagang ayaw nyong makasama dati na ina-avoid nyo pa uwi. Pero ang naging magandang benefit po or naging magandang epekto, yung nagkaroon po sila ng trabaho, yung inalagaan po nila yung pamilya nila, nagbago po yung kanilang Saka nagkaroon sila ng meaning sa buhay. Nagkaroon po. Nagkaroon ng purpose, motivation. Iba po talaga yung recognition. Ngayon po, nare-recognize na sila na official, na established po na yung industriya, bago na po yung pananaw. So on average, your biker will earn how much? Mga 1.5 per day. 1.5 per day? Oo. Mas malaki po kinikita nila sa isang manager ng restaurant. Tax-free yan, ha? Depende po. May threshold po kasi ang low-income earners, 'di ba? Pag hindi po umaabot sa threshold sa isang taon, ano po sila, hindi po sila. So 1.5 per day for 6 days a week. Po. Alam mo, may karelyebo sila? Hindi po. Sila po. Sila mismo. Sila may-ari ng motorsiklo. Inuuwi nila yung motor nila? Oo, sa kanila po yun. Di alagaan nila yun? Alagaan po nila yun. Ano po sila? Kung standby sa kanto, walang pera, paano nakakuha ng motorsiklo yun? Meron marami pong may motorsiklo. Nako, Sir Tony, 18 million po ang nagmo-motorsiklo sa buong Pilipinas. 18 million? May-ari po ng motorsiklo at 99% po niyan low-income household. 18 million, we have 26 million families. Kung 18 million, 18 over 26, 2/3 of families na Philippines may motor. Mga ganun po. Talagang, pero lumalaki po yan. 2 milyon po ang pumapasok na motorsiklo kada taon dito sa Pilipinas. Talagang, alam mo, tinitingnan po nila yung motor not as a vehicle, but the motorcycle is their path to economic freedom. Halimbawa ako, George, standby sa kanto. Opo. Lapit ako sa Sir George, bigyan mo naman ako ng trabaho. Bakit kailangan mo po mag-training? Training. Training po kita. Ilang araw ang training? Isang araw po. Pero may skills assessment. Training kung paano magmotor? Opo. Kung paano skills assessment. Nagmumotor na po kayo eh. So, dati na ako may motor. Wala akong pera eh. Wala nga akong motor eh. Meron po madali lang po kumuha ng motor. Marami po dyan nagpaparenta. Pero marami din po nagpapalook. Yung motor na pansin ko, from 5,000 to 500,000 eh. Magkano average price ng motor na? Hindi naman po 500,000. Iba naman po baka Ducati na po yung mga motor natin. BMW. Mga BMW na po yun. Yung mga motor natin, mga 50,000, 60,000. Saan nga kukunin yung kanyang 50 or 60,000? Minsan sa pamilya. Diba? Sa boss niya. Minsan sa boss niya. Kasi 2 tao ko, umutang ng pang motor eh. Baka nag-aangkas po siya. Hindi, inaangkas niya. Business Asia. Hindi, pang-commute nila. Kasi sa side hustle po, marami po talagang may motorsiklo na mga underbone, mga maliliit na motorsiklo na scooter. So, ini-inspection mo mga motor nila? Oo naman po. Sinecheck mo kung maganda maintenance? Maganda maintenance. Meron po tayong motor shop. Second hand ang ginagamit nila. Pareho pong second hand at brand new. Hindi naman po ibig sabihin na second hand, hindi na maganda. May repair academy ka din para sa motorsiklo? Meron po tayong repair academy. Tama po yan. So, ako ita-training mo ako how to obey traffic rules. Ganon. Obey traffic rules, how to pillion a passenger. Paano po magbibis ako ng medyo maayos naman, no? Para wala namang Naka-uniform po tayo. Bibigyan mo akong uniform? Yes. Ilang piraso?
Dalawa po yata o tatlo. Tapos ikaw na bahala na maglaba. Diba? Pati pants saka sapatos, hindi. Ano po, jersey po. Tapos may vest po Jersey. tayo. Jersey, Tapos polyester. helmet. Pati helmet, libre. Ang mahal din ng helmet na matino. Mura na po yung helmet namin ngayon kasi 800 ang minimum sa helmet, 800 pesos. Oo. Bakit alam niyo po yung mga presyo ng helmet, sir? Kasi nga yung mga tao ko humingi ng, sir, Baka may patong na po sila doon, Sir Tony. pag siguro sa wholesale ang bili mo ng Wholesale. mga helmet. Tama po yan. Tapos papalagyan mo ng logo ng Opo, Angkas. opo. Napansin ko dyan sa collar mo, yan ba ang logo ng Angkas? Yes, ito. Ayan ang blue pa. Wow. Oo. Tapos, sabihin mo sa akin ang gasolina. Opo. Akin ang gasolina. Kayo gasolina. Mahal yun Mura lang po. Ilang litro ba? 5 liters a day? 10? Hindi naman po. Mga ginagastos po nila mga 200 pesos yan. So, 4 na litro lang yan? 200 pesos. Oh, Roughly. Nakakaano na yun? Ilang 20 kilometro mararating no? Nakaka 20 kilometers na yan. Ang layo Sorry, na. 200 kilometers pala. Kung 18 million ang may motorsiklo, bali ilang families ang meron na sa'yo, angkas? Maliit pa po. Kasi nagsisimula pa po tayo. Kaya ginawa naman po natin itong experiment. Sinasabi po nilang pilota para makita po natin paano ma-regulate ng tama. Kasi po informal po siya dati. So ngayon, tinitingnan natin paano ma-regulate natin to at scale. So na-prove po natin. So, paano sa naman ng Metro gobyerno Manila. ang pagtrato sa business mo? Ito po magandang question. Mayroon bang magandang nangyari nung pumasok ang BBM Naku, administration? napakaganda po. Nagbago po. Dramatic, ika nga, Dramatic. Oo. Dramatic and hopeful. Ang dami pong talagang suporta ng gobyerno natin It's a great milestone sa negosyo, sa business mo. sa business world. Paliwanag mo yan. Ngayon, responsive po talaga yung gobyerno eh. Very So, responsive. very, very responsive. Marami pong mga public hearing. Pumunta po tayo sa public hearing. Public hearing po, mga town hall po. Town Oo, hall. nandun po lahat ng mga transport sector. Hindi lang po ako, nandun po yung jeepney. Papaliwanag ka? Papaliwanag po May ako. galit sa'yo yung mga jeepney sa tricycle. Hindi po. Magkasama po kami, kapit-bisig. Kasangga ko partner. po yun. Partner. Oo, kasangga ko po ang mga public transportation. In fact, meron po tayong tinatawag na feeder system. Yan po Paano gusto yung feeder natin. system? Isa pa. Kasi yung po, jeepney driver, marami pong... ipapasa sa mga pasahero. Oo, no? kami din po sa kanila, pati sa tren. Oo. Kasi po, maraming naglalakad mula sa bahay. So paano natin dadalhin ngayon yan sa mass transit hubs, diba? So yun po yung mga iba't ibang mga paraan kung paano tayo magkaroon ng isang national transport or unified transport system. So yun po ang isang naging malaking pagbabago. Kung dati po nasa-shutdown po tayo ng gobyerno, ngayon hiningiling po natin sa administrasyon na to kay Pangulong BBM po na kung pwede po isama na po yung motorsiklo dun sa National Transport Plan. At naging maganda po talaga yung response ng ating mga secretary regarding this. So tuloy-tuloy po ang ating diskusyon. Hindi po tumigil. Kaya talagang confident po ako na masusolbohan po natin. Kasi ang yung BBM traffic administration, dalawang malaking programa. Tinatawag nila sa English na mobility saka connectivity. Correct. Mobility gagawa ng mga kalye, expressways, mga tulay, saka mga bus and train stations. Yun naman connectivity, digital. Diba? Yes. Pareho po kami dun. Digital, Meron po tayong digital kasi apps po tayo. Meron din po tayong mobility dahil meron tayong mga So on both sides, transportation. mobility and connectivity, you address it, no? Tama po. Alam mo, In a very successfully competent, business-like manner. sustainable. Sustainable. Sustainable po siya. At ang maganda po nito, magandang ehemplo po to in terms of paano natin na-modernize yung habal-habal. Yeah. Kasi dati po, informal po siya eh. So ngayon, ang dami pong habal-habal pa rin na informal sa buong Habal-habal yan yung mga tricycle, no? Hindi po. Two wheels po. 2 wheels may habal-habal ang tawag. Habal-habal po. Oh. Kasi sa abroad, habal-habal din ang tawag sa mga ganyan. Sa ano po, meron pong tuk-tuk, Tuk-tuk, merong ojek, iba-iba po. Sa Africa po, boda-boda. Ang dami po. Eksperto po Lagi ako dyan. nagra-rhyme, ano? Habal-habal. No? Pagod-pagod. Mahilag diba? po sila sa dalawang Dapat siguro angkas-angkas na lang po yung pangalan natin. Kasama na yung angkas. Kasi mas mura siguro yan. Baka pag dinoble mo. Nagdoble yung presyo. So, you provide mobility and connectivity. Yes. Diba? Kasi connectivity, nakakarating sila sa kanilang opisina, nakakatrabaho. Pagbalik naman,
they can relate to their family. That's connectivity. Correct, correct. Maasikaso mo ang mga anak mo. Saka yung mga dating standby, dahil they make now 1,500 a day on average, up to 2,000 even, they now have money to educate their children. Yes. Alam niyo po, meron po akong pledge Pledge? sa aking Pangako, mga bikers. Sila sa akin. Bawal po ang anak nila maging angkas biker. Bakit? Kasi po, yung anak nila, iba na po yung buhay ngayon. Meron na po silang edukasyon. Yeah. 'Di ba? Meron na po silang access sa hindi na walang access yung magulang nila. Yeah. So ngayon magiging doktor sila, magiging inhinyero. One thing I really like about this administration, it's really Mabait tong administrasyon na ito, napansin ko. more than mabait, Sir Tony, authentic. Compassionate. Authentic po. O genuine, di ba? O genuine po. Kasi talagang hindi naman po sinasabi na oo sila sa lahat ng mga hinihingi namin, pero may diskusyon. Meron po tayong usapan. At hindi po talaga nasisirado yung lines of communication. And iyan po ang magandang relasyon eh. Diba? That's how you develop relationships with your people. Bukas ang puso, saka bukas ang palad. Palad, para tulungan to utak. assist you, Open-minded. to guide you, motivate you. Tama po yan. So I really felt it. I really felt the authenticity. And yung nagkaroon po ako ng konting hope. 'Di ba? Alam niyo naman mga politician 'di ba? They're sinasabi ng marami, they're peddlers of hope. Pero dito po talaga naging confident po ako na merong pag-asa yung ating transportasyon. Parang naalala ko din yung joke, yung kunyari ginto, di ba? Ano? Paano nalalaman kung genuine ng ginto? Kinakagat po ba? Madali lang, ma'am. Isaw-saw mo sa sukang Iloko, di ba? Pag nangitim, genuine yung sukang Iloko. Ganun po ba? Gagamitin ko po yan, Sir Tony. Napakaganda po niyan. So, today, di ang yaman-yaman mo na. Hindi pa po. Oo. Ganun? Oo. Mayaman po sa pagmamahal sa aming mga nanakay. Hindi naman pwedeng puro pagmamahal yan. Kasi hindi ka magiging sustainable. Ano mo May kailangan ka rin kumita. Ano po, 5 years din po tayong naghirap. Kasi 5 may years. pandemic po ng 2 taon. May 3 taon po tayong every year Pero you were nasisiraan. ahead of your time, ano? Kasi the pandemic sort of gave rise to the need for greater mobility. Correct. Na reasonable, reliable, predictable. Alam mo, ang maganda po sa Angkas, ano po kami, startup. Diba? Technology startup po kami. Ang mga ganda sa startup, masipag, Opo. dedicated, motivated, Scrappy. passionate, di ba? Saka palaban. Palaban. Ko yun no? Oo, tuloy-tuloy lang po tayo kahit ano pang hinarap natin. So wala ka pang payback? Bulahin mo naman ako pag sinabi wala ka pang payback. Malapit na po yan. Malapit. Darating din po yan. Pag tayo nagsiservisyo ng tapat, magkakaroon po tayo ng sustainable na negosyo. Wala kang parte dun sa kita ng... Opo, pero tinuturuan po natin yung ating mga informal na sektor na maging entrepreneur. Pati maganda po nito, financial literacy. Kasi syempre, marami silang pera ngayon. Tinuturuan mo na siya magkwenta. Tinuturuan po magkwenta. Pati dapat po, yung Mag-save. pamilya, hindi lang po mag-save. Yung pamilya, kasi dati, alam mo po ba, Sir Tony, ang sinasabi po ng biker ko sa asawa niya, Han, may pera na tayo, huwag ka na magtrabaho, alagaan mo yung anak. So sinasabi ko po, mali po yan. Dapat Kailangan po, magtrabaho pa din? dapat, negosyo. So meron po tayong single Buy and income. sell, ganyan? Tindahan, karinderya, kung ano man pwede natin gawin kasi may capital na po yung Bagay, no? asawa eh. Single income po household, gawin po nating dual income. Kasi naman po, minsan nagkakasakit yung biker o hindi naman pwede lumarga sa daan. Kailangan may paano backup yan? siya. Kailangan may backup. So yung po tinuturo natin. So talagang holistic po yung approach natin. Saka yan sa package cargo service mo, marami din natutulungan mga small businesses. Tama yun, po no? yan. Oo, Yung po mga talaga. nagtitinda ng bag, kakanin, pagkain, Tama, oo. mga take-out. Kung ganyan, meron ka more than 40,000 riders no? na nagda-drive para sa mga sasakyan na under ang Angkas brand. Batang-bata nang dating ng mukha mo. Kasi malaking problema yun, di ba? Para ka halimbawa isang aircraft, 200 pasero. Magkaabira lang isang pasero doon. Problema na ng piloto. Tama po Sa'yo, yan. wala kang problema dyan? Sabi ko mga mataas po safety rating natin. Kasi pine-prepare po natin sila at tinitrain So, po ng nasa tama. training. Nasa training. So, po you yan. build a culture of excellence, safety, Oo, pati reliability. insurance. Alam mo may dati, insurance ayaw ng biker ng insurance. Kasi iniisip nila, gastos lang yan. So, kung ako biker mo, bibili ako ng insurance Kasama policy. po yun. Meron po tayong, ginawa po natin yung
inimbento po natin yung accident insurance plan ng small bike. Dati po walang ganun. Walang ganun sa Pilipinas. Risky, no? Ayaw tanggapin ng mga insurance company. No? Na-prove po natin na mababa po yung accident rate natin. So, Takot na takot ako magsakay ng angkas. ako po magsasakay sa'yo, Sir Tony. Hindi ba nakakalula yan? Ako po magsasakay Saka sa saan inyo. galing yung helmet? Bibigay mo sa akin yan? Ano po, reusable po yung helmet. Meron po siya para Reusable. sa pasahero. Malinis naman yun. Napakalinis. Fumigate mo ba yun, so to speak? Meron po tayong hairnet. May hairnet May pa. hairnet po tayo. So talagang pinag-isipan po natin yan para talagang maganda yung serbisyo natin sa mananakay. Pero yung mga, yung mga, ano ba tawag sa kanila? Biker? Opo, biker. Biker. Mabango yan. Maganda ang Mabango. Para pag minsan, meron mabango, pong gwapo, mabango, gwapo. may tindig. Pero pag, may dating. pag Sabi nga minsan nila. po, meron pong tinatawag tayong amoy ng tagumpay. The smell of hard work. Yeah, di ba? The sweet smell of victory Yes. in business. In business. Di ba? Kaya talagang thankful po ako sa administrasyon ngayon. Kasi marami po talaga tayo natutulungan. So, anong vision mo? Now that you have defined the mission, no? Your mission is give mobility to the greater number of people at the most reasonable price, at the most reliable and quality service, di ba? So, anong vision mo? Gusto ko po na itong example natin kung paano po natin na-convert ang informal na gawing parte ng formal na ekonomiya. I want this to millions, to give this opportunity to millions of Filipinos. Alam niyo, pag ginawa po natin to, gem po yan eh. Meron po tayong SME. Tama po yan. Re-register po tayo sa SEC. Pero meron tayong mga individual na nagkatrabaho na ngayon. Diba? Na lumalarga na ngayon. Na kailangan lang natin ma-recognize. So ito po yung naging example kung paano natin gagawin ng Pero tama. may mga standby dati, no? Ngayon, may kita sila. May kita. Nagkaroon sila ng Pati po, standing sa community. respeto, Pati diba? nagbibigay po yan ngayon, nag-give back. Naging meaningful ang kanilang buhay. Tama. Oo. I think also dahil nabawasan yung standby sa kanto, you also reduce the crime rate. Yeah. Di ba? Kasi may kita na po sila, 'di ba? So bumabaksak na rin po yung petty crime natin sa mga lugar na 'yon. Oo. Galing naman ang business mo. Teka, what inspired you to it? Traffic. Traffic. You mean, napeste ka sa traffic? Hindi po ako, asawa ko po. Gano'n. Yung asawa ko po kasi sanay sa Singapore. Sanay sa... Oo. It is a clean, green, safe city. Modelo diba? po natin Saka, 'yun. Pagdating po dito, naku. Bakit kayo namumuhay ng ganitong kalayo-layo ng ilang oras tayo, one way or two way pumunta Ika nga na imbierna siya sa ating Oo. traffic system, no? Saka lack of Pero yan po ang reliability of maganda transportation. kasi ang maganda po ngayon sa mga bata ngayon, sa mga entrepreneurs is they look at the problem and create opportunities. Kasi Ang wala maganda sa po mga bata ngayon, they think of entrepreneurship, no? Correct. Kasi dati isip nila empleyado lang sila, no? Correct. Oo. Dahil hindi ka empleyado, wala kang trabaho. Yung po yung Actually, you can create your job, you can create your business, you can create your future. tama po. Ikaw po master of your own destiny, Yeah, di ba? oo. Kaya po maganda po dun sa motorcycle taxi, yung sa sistema ng angkas, sila na po ang entrepreneur. Talagang ngayon yung pagiging negosyante nila nabibigyan ng hindi lang hustisya pero na-establish po na isang lehitimong trabaho. So, where are you going? Anong scale ng trabaho? Magiging 100,000 ka ba? Sana po isang Bagay, hundreds of thousands, eh. 1 1 million ang target mo. 1 million by jobs year po tayo. before 2028. Subukan po natin. Gano'n? Oo. Talagang bullish po ako ngayon kasi confident ako na with the support of the public, pati syempre yung transport sector Within the natin. current environment for doing business, maganda ang outlook. Maganda po Maganda din ang inaharap kinabukasan ng ating taong bayan. They can now go to their work with a safe, reliable, predictable transportation. Alam mo, natuklasan ko rin, it pays to do good. Yeah. Diba? You can do well by doing good. Oo, so Yan ang sinasabi ni BBM sa kanyang mga tao, do right and do good. tama po. Kaya lang, iba-ibang interpretation ng doing good. Ikaw ang ganda ng interpretation mo. Maraming salamat po, Sir Tony. Make others improve their life Tama. with a good livelihood. Only, alam mo po secret dyan, recognition.
recognition. Yun lang po. Kasi ginagawa na po nila ngayon eh. Informal na po sila ngayon. Habal-habal na po sila ngayon. Rinirecognize lang po natin, fino-formalize at binibigay po natin ng benepisyo. Ang gobyerno maraming benepisyo. Alam mo, yesterday, we signed the MOA with SSS. To what effect? Lahat po ng bikers natin, Angkas Members Biker, na ng SSS? meron na pong social Okay, security. Meron na Oo. po silang benepisyo habang buhay. Magkaroon sila ng pension. Opo. Tapos last year po, end of last year, Sino magbabawas ng SSS nila? Ikaw? sila mismo. Self-employed. Self-employed Angkas Biker. Oo. Ganon din po yung pag-ibig nila. Tapos Pwede sabihin na mo po sa sila SSS, kumuha. pag self-employed, kasi ang taas ng premium ng self-employed yung parte ng employer, kaya ikaw magbabayad. Sabi mo, bigyan naman ng Meron po. preferential rate. Meron po. Kasi Pero ito malaki lang- naman po yung kinikita nila. Kaya po nila yun. Kaya nga binago na po natin yung sistema eh. 'Di ba? Ano ba ang benepisyo ng SSS? Meron kang pension balang araw. Meron pension Meron parang kang, alaw, meron ding health. Healthcare, Meron din, Healthcare. opo, Tapos, may educational loan. Correct. May small business loan. Di ba? Meron po. Magpapa-extend sila. Tapos sa pag-ibig po, may housing loan na rin po sila. Member na din sila ng pag-ibig. Kulang ko na lang po PhilHealth, pero hopefully within the next month. Kausapin mo si makuha po Mandy natin. Ledesma. Apo. So, kumpleto talaga ng benepisyo ang yung mga Iyan tao. po no? ang Mga nagawa entrepreneurs. ng administrasyon na to. When we formalize the sector, yung mga benepisyo po ngayon makes them now part of the formal economy. Yan po ang pinakamagandang Bali, regalo. ang achievement na po, bro, you create an entirely new ecosystem of mobility. Correct. uh, Of entrepreneurs. of entrepreneur. Galing mo Tapos naman, sir. hawak nila yung oras nila. Saludo ako sa iyo, sir. Maraming salamat, Sir Tony. Saludo po ako sa ating mga kagulong. Kasi sila po talaga araw-araw nagmamaneho. Kasanggalan po kami. Kaya I like yung nagbibigay kami ng pagulong. support. Kasi sabi nga, ganyan ang gulong ng buhay. Minsan nasa baba, minsan nasa itaas. Alam Kung mo, naitaas mo sila, Naitaas na po natin. Dati po, puro baba. Ngayon, naitaas na po natin. At kapit bisig po tayo sa gobyerno nagbibigay ng benepisyo para sa kanilang kinabukasan. kasi yung gulong na yun will go higher and higher to higher levels of threshold. Tama po. Of greater mobility, greater income, more progress, better educated people. In effect, we'll have a new country. Tama ang po bagong Pilipinas. At ang maganda po dito, yung ating mga angkas biker, they now have the sense of dignity in their Dignidad, profession. oo. Ibang Sa klase po ang kauna-unahang dignidad. Pagkakataon, nalalaman nila ang ibig sabihin ng tunay na tao, tunay na Pilipino. Tama po yan. Buti naman na you are a very, sa English, hugely successful entrepreneur. Maraming salamat po. I couldn't And have done it. You are doing so by addressing two major programs and needs of the people, mobility and connectivity. Yes, sir. And I couldn't have done it without the And hard without work mobility of our and drivers. connectivity, there's no unity. Tama po. Without unity, there's no sense of purpose and no sense of nationhood. Yan. Yes. Tama po yan. Well, very good. Naiangat nila yung sarili nila. Ngayon, naiangat nila yung bayan dahil naiangat nila yung sarili. Sana you come here regularly para Ano po, sir? magpahayag ka sa mga nagawa mo sa Isa lang po masasabi ko Ating sa tambayan. ating mga kagulong, bawal tamad. 'Di ba? Huwag tayo umasa sa ibang tao, kayang-kaya natin iangat yung sarili natin. Yan ang bagong Pilipinas. Dapat talaga masipag, no? Kailangan talaga masipag ka. Tama po. Maski na hindi ka masyado ng kapag-aral, pag masipag ka, hindi ka makalasap ng grasya ng gobyerno at ng grasya ng Diyos. Yan po ang tamang sistema na it is the right of every citizen na kung meron silang tiyaga at isang skill na kaya nilang alagaan ang pamilya nila. Yan po ang tinutuldok natin ngayon. Sa Amerika, sabi nila, life, liberty, and the pursuit of happiness. Tama po. Oo. Dito, you can do it to angkas. Yes. So, angkas na tayo. Angkas na po. Tara na. Yan. Maraming salamat at sa inyong pagkikinig at panonood. At sana po ay maraming dumami ang mga katulad ni George Royeca. Yan. Thank you, Sir Tony. Siya po ay isang taga Mindanao. Opo. At pero matatas po siya magtagalog ng kamukha ng mga taga Luzon. That's real connectivity, no? Language. Well, Thank you, sir. Tony. Thank you. Maraming Okay, salamat. thank you, This was very fun and Thank you. educational. Yeah.